Yung, di ba, 218? Yes. Tatanda mo, 218 yun, ano? 218. Tama. Hindi normal yung hindi normal na yung height niya. Sir. Hindi normal yung height, mas mataas. Para sa 218. Oo, ang tagal ko nang nagtatanim ng 218, noon lang ako nakakita ng 218 na mataas. Mas mataas. Oo, mas mataas. And then, pagkaani, nakailan naman sir kayo dito? 239? 239 bags. 239 bags, 63. 63 ang kilo. Oo, 63. Inbreed sir yun. Inbreed yan, inbreed. 218. 218 pa rin. So sa experience nyo sir, kasi nag-aani naman kayo. Mm. Yung 63 ba sir, karaniwan nyo na experience Hindi. pagkaan kayo? Hindi. Hindi. Ang 218, ang pinakamalakas ko sa 218 nung hindi pa ako gumagamit niyan, 59, 60. ang kilo. Oo. Tapos, yun nga, 80 per hectare, gano'n. hectare, Oh, ganun lang. Tapos, yun nga, nagreklamo nga yung mga kargador nung bumili ng palay ko. Ano daw, may buhangin. Ang liliit nung sako. Ang liliit, as in, ang liliit nung sako, pero 63. Oo. 63, meron may malalaki-laki, 70. Ibig sabihin talaga. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa Barangay El Cadesma, dito po sa bayan ng Bansod at syempre sa probinsya pa rin po ng Oriental Mindoro. At ngayon po ay kasama natin si Sir Guillermo Pedraza at siya po ay isang magsasaka ng palay at isa po siya sa mga nakagamit na at hindi lang po isang beses ng atin pong Guano Pure at ng Coco Libidal. So sir, gaano na po ba muna kayo katagal simula nung kayo nag-start magsaka ng palay? Kung inyo pong natatandaan pa. 2020? 2020, pandemic. Oo. So 2026 na ngayon, nasa going 6. 6 na taon na. 6 na taon na. So sir, kamusta po nung gumamit kayo ng Guano Pure at ng Coco Libidal natin? Ano po yung mga naging experience ninyo? Una, napansin ko yung epekto niya sa lupa. Okay po. Oo. Mabilis matunaw yung kokoli. Tapos, ang bilis maglumot ng lupa. Oo. Yun nga, pag-apply mo sa umaga, pagdating ng hapon, green na yung lupa niya. Oo, green na yung lupa niya. Tapos, ang isa pa, ang tagal ng epekto niya sa halaman. Kita mo yung ang bilis ng paglago. Yun nga, inbreed user ako. Opo. Inbreed ako palagi. Once pa lang ako nag-hybrid. Base doon sa mga unang experience, mas maganda talaga. Kaya nga lang, siyempre, nahihirapan isabog ng mga tao ko yung maliit siyempre 20 kilos. Dahil 20 kilos lang siya. Kumbaga, ang challenge is paano pagkakasyahin yung 20 kilos doon sa area. Kaya yung challenge. Kaya yun, napipilitan akong maghalo ng synthetic. Ayun. Pero doon sa synthetic sir na inihalo nyo, nakakailang bag na lang sir kayo? Dalawa per hectare siguro. Per sabog. Dalawa. Isa. Ayun. Isa per sabog. Pero more nga, guano and cocoli. Sa pag-a-apply naman sir, paano? Yung halimbawa, Guano Pure muna, paano nyo ina-apply? This last season, in-apply ko yung guano sa 1.25 hectare ko as basal. Before ako magpatalok. Yes po, basal. Oo. Ang next nun ay mayroong guano and cocoli, isinabay ko sa 2500. Okay po. 14 days. Yung 1.25 sir, unang application basal 8 ng guano. 8 na guano. Tapos yun ang after ng basal, yun na yung first application natin is may guano pa rin. Meron 5. 5. Oo, 5 and then guano. may cocoli na. Dalawang Cocoli. Tapos naglagay na lang din po kayo ng dalawang synthetic. And then sa second application sir, second application wala na akong cocoli. Wala na pong cocoli. Wala na akong cocoli. Wala na akong stock. May guano pa.
Tatlo. Nag-apply po Oo, kayo ng pangalawa? tatlong guano. Okay. Oo, So, tatlong guano. after nun sir, sa top dress, anong ginawa nyo pa? Meron pa bang in-apply kayo? Apply, wala na. Ano na lang, spray. Kukuli. Ang in-spray nyo sa recovery? Oo, every time na magpa-spray ako, pang insekto man yan, Opo. fungicide man yan, meron. Ah. Meron akong kukuli. Kumbaga po ay nilalahukan nyo yung kokuli ng insecticide o fungicide. So, siyempre para makatipid na. Para makatipid sa labor. labor. Oo. Every 10 days spray po kayo. Oo, hanggang sa mamumuna siya. oo. And then, kamusta sir, nung halimbawa ay, nung nagkauhay na siya, kamusta naman, maganda ba yung Unang pansin ko, hindi siya sabuhin ng insekto. ng insect? Oo. Yung doon tayo sa 1.25 hectares. Po. Yung palibot ko, Yes, yung area na sa Salcedo, tinamaan ng stem borer. Yung nakapaikot. Oo. Sa akin hindi. Yung karatig ko, parang 37 lang, isang 37. hektarya. Ang inani? Ang inani, oo. Sobrang bata. Yung basta kaliwat kanan doon, maliit ang ani. Ako 111. Ay, ibig sabihin sir, nandun kayo sa gitna nila? Nasa gitna ako nila. Sa gitna ako nila. Sobrang laki. Oo. So, isa kasi sa mga laman din kasi ng kokoli na yan. Dahil yun yung sir, ini-spray niya, di ba? Isa din niya sa laman yan, meron tayong chitin. Yun yung kumbaga is para siyang insect repellent. Nakakatulong siya. So, kung napansin nyo po yun doon, dahil yung karatig nyo ay inatake. Yung sa Inatake inyo, hindi. talaga, oo. So, May atake din, pero konti. Konti. hindi siya Siguro sobrang. mga 20% na wala. Apo. And then, after nyo sir na makaani, kamusta naman? Nakailang bag kayo doon sir sa 1.25 Ng ani? ng ani? 111 nga. 111. Oo, jackpot yun. 111. Ang timbang 59? 59. 58, 59, gano'n. Opo. Oo. And then, kamusta sir yung presyo ng ani? Okay naman. Okay naman, 22? 22. 22. And then, bukod sir sa hybrid, nagamit nyo rin siya sa inbreed. Oo. And then, Matagal ko nang nagamit. Patatlong gamit ko na sa sa inbreed. inbreed. Kamusta sir yung resulta naman sa inbreed? Well, nung una, malakas nga ang loob ko. Gusto kong Apo. puruhin. Gusto kong di ba, sabi ng Chinese, Yes po. sumubok ako ng isa. Tama. Pero ginamit ko yun sa 6 na hektarya, di ba? na. Oo. Maganda talaga yung makikita mo naman sa palay. Dito, ito yun. Sa ito. tindig. Sa Opo. sitwasyon ng palay, sa tindig ng palay. Maganda naman. Kaso nung time na aanihin na, dumapa. Dumapa. Yung, di ba, 218? Yes. Tatanda mo, 218 yun, ano? 218. Tama. Hindi normal yung hindi normal na yung height niya. Sir. Hindi normal yung height, mas mataas. Para sa 218. Oo, ang tagal ko nang nagtatanim ng 218, noon lang ako nakakita ng 218 na mataas. Mas mataas. Oo, mas mataas. Even ngayon, ito 218 Itong last. Oo, pero hindi ako nakagamit dito ng kukuli na sabog. Puro spray. Puro spray yan. 5 beses ako mag-spray ng kukuli dyan. Yung sinusunod nyo sir sa pag-spray 1 kilo lang? O Hindi. Every Isang lata? hindi, every tank load 50. 50? 50, Okay. oo. 50. 50. Hindi ko na alam kung ilang tank load yan. Basta, ito 2.7 eh. 2.7 naman. Kasi nga, hindi ko alam kung ilang, basta taka lang sila ng takal, Taka lang sila ng Every takal. 10 days spray. Basta every 10 days. So, nag-umpisa ako ng 25 days. 25 days, so. Spray na yun. Oo, 25 days. Kamusta sir yung naman? Kamusta yung inani? Dito, 2 beses lang ako nagsabog ng abono. 2 beses. Twice lang. May guano sir? May guano dito. Guano? Sa 2.7 hectares na to, parang ilang guano na gamit ko dito? 20. 20. 20. And then, yung 20 na yon, 20 hindi niya na nilaho ka ng kokoli. Pinang spray. Wala na akong kukuli. Oo. Tapos sa synthetic sir, naglaho pa kayo. Naglahok ako dito 8 sako na 2500. Hindi ako gumagamit ng ng 46. Hindi. Okay po. 25 lang. And then, pagkaani, nakailan naman sir kayo dito? 239? 239 bags. 239 bags, 63. 63 ang kilo. Oo, Sa 63. inbreed sir yun. Inbreed yan, inbreed. 218. 218 pa rin.
So sa experience nyo, sir, kasi nag-aani naman kayo. Mm. Yung 63 ba, sir, karaniwan nyo na experience pag Hindi. nag-aani kayo? Hindi. Hindi. Ang focus 218, ang pinakamalakas ko sa 218 nung hindi pa ako gumagamit niyan, 59, 60. ang kilo. Oo. Tapos, yun nga, 80 per hectare, gano'n. hectare, Oh, ganun lang. Tapos, yun nga, nagreklamo nga yung mga kargador nung bumili ng palay ko. Ano daw, may buhangin. Ang liliit nung sako. Ang liliit, as in, ang liliit nung sako, pero 63. Oo. 63, meron may malalaki-laki, 70. Ibig sabihin talaga, malaman. Oo, yun nga, malaman. Kita naman nila yung butil. Malinaw yung butil, ano. Ayun. Dito sa Bansod siguro sa tingin ko, panalo na yung ano ko. Panalo na. Yung ani na yun dito sa lugar Oo, dito. panalo na. Meron ngang umani dito, isang hektarya, 8.5. 8.5. Sako lang. Sako lang. Oo.